FM. Hindi tayo dapat nagpapatalo sa kung ano ang idinidikta sa atin ng lipunan, kung ano ang tama o mali. Ang mahalaga, sundin natin kung ano ang nasa puso natin. Ako nga pala si Iza, 29 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Taguig. Matagal na akong fan ng mga magagandang kwento na inihahandog ng Dear IFM para sa aming mga listeners at hindi ako mahihiyang sabihin na isang pangarap talaga na mapakinggan ko ang sarili kong kwento sa radyo. Hindi naman sa pagmamayabang pero magsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko naman sinasabing ito ang pinakamaganda pero para sa akin, ang kwento ko ang pinakakakaiba sa lahat ng mga kwentong mapapakinggan ninyo. Ay, Iza! Dumating na si Froilan, oh! Oh my gosh! Ano naman ngayon? Kunwari ka pang hindi kinikilig dyan eh. Eh di ba crush na crush mo yan? Bakla ka talaga? Ewan ko sa'yo, landi-landi mo. Roxy, tigil-tigilan mo nga ako. May ginagawa akong trabaho eh. Uy! Bakla, bisi-bisihan ng peg. Pero ang totoo, si Froilan talaga ang tinitignan. Likot-likot mo. Oo na, sige na. Habang nagkatrabaho ko, tinitignan ko rin siya. O ano, okay na, masaya ka na. Ay, kinikilig na naman ako. Bakla ka talaga. Ano ba? Tigilin mo nga, lakas-lakas ng boses mo. Mamaya niyan, masita ka pa dyan. Pati ako, madamay sa ginagawa mo. Eh, sorry naman kasi ngayon lang ako kinilig ng ganito eh. Alam mo naman, mailap ang love life sa akin. Kaya yung love team nyo na lang ni Froilan ang papaniwalaan ko na meron pa ring true love. Alam mo yun? Dami mong alam. Alam mo, aminin mo na lang kasi na ikaw talaga yung may type dyan kay Froilan. Nako girl. Kung ako sa'yo, kung gusto mo, jowain mo talaga eh. Ano? Pwede ko nang jowain? Di sana ginawa ko na bakla ka, kaya lang hindi niya ako type eh. Alam ko naman na ikaw yung type niya. Uy, Roxy, maingay-ingay mo. Mamaya dyan, marinig ka na ibang tao. Totoo naman yung sinabi ko ah. Tsaka usap-usapan na dito na type ka ni Froilan, no? Kaya nga lalo akong kinikilig eh. Girl, ingatan mo siya. Ingatan mo yung bebe ko para sa akin. Huwag mo siyang sasaktan. Ewan ko sa'yo. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Puro kilig yung inaatupag mo. Baka mamaya wala tayong matapos sa trabaho dahil dyan kay Froilan eh. Speaking of, ayan na siya. Papunta na siya dito, Iza. Sino? Si Froilan? Oo nga. Ayan o. Eh, may sasabihin ata siya sa'yo. Ano naman sasabihin sa akin yan? Aba, ewan ko. Baka may itatanong lang siya tungkol sa trabaho o baka sasabihin na niya sa'yo yung pwede ba tayong lumabas? Ay, nakakaloka! Ano ba? Kumalma ka nga dyan. Oh, ayan na. Kausapin mo na. Iza. May ginagawa ka ba? May tatanong lang sana ako eh. Nakaka-istorbo ba ako? Obvious naman na may ginagawa ko, no? Ay! Bakla! Ang sungit naman ito. Froilan, pasensya ka na. Pasensya ka na dyan sa kaibigan ko. Ganyan talaga yan kapag may crush siya sa lalaki. Nagpapa-hard to get muna, kaya susungitan ka. Ganun ba? Kung ganun pala, balik na muna ako sa pwesto ko. Uy, Froilan, sandali. Sorry na. Ito kasing si Roxy ang kulit eh. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Okay. May mga pinapagawa kasi si boss ng Ian. Hindi nila ako masabayang mag-lunch eh. Okay lang ba kung yayain kitang kumain mamaya? Nang dahil sa kakatukso sa amin ni Roxy, paunti-unti ay nahuhulog na ang mga feelings namin ni Froilan para sa isa't isa. Ewan ko ba? Iba talaga ang tama ko kay Froilan. Hindi ko alam kung dahil ba sasabik ako sa pagmamahal ng isang lalaki dahil sobrang tagal ko ng single. Basta ang masasabi ko lang, si Froilan lang talaga ang tanging nakapagpatibok ng ganito sa puso ko. May mga nagsasabi sa amin sa office na sobrang bagay daw talaga kami sa isa't isa.
At para sa akin, tama talaga sila. At hindi ko na patatagalin pa to. Oo, naging kami na ni Froilan at maligayang maligaya kaming dalawa. Pero may konting problema. Dahil may asawa at anak na rin si Froilan. Isa, okay ka lang ba dito? Sasamahan ko lang sina Ian na mag-ihaw ng mga pagkain natin. Oo, okay lang. Tulungan mo na sila doon. Marami yata kayong iihawin doon eh. Ayoko kasing may walay sa'yo eh. Parang tanga to. Sandali lang naman yun eh. Sige na. Kasama ko rin naman sina Roxy dito. Sige. Basta mamaya sa kwarto natin. Alam mo na. Oo. Alam ko na yung sinasabi mo. Pero Froilan, sandali. Baka makalimutan mo ha. Ano ba yun? Baka makalimutan mo mag-report sa asawa mo. Kapag hindi mo natawagan yun, mahirap na. Baka magalit pa yun sa'yo. Ayaw mo rin naman na may iniisip ka pa habang nasa outing tayo, di ba? Sus, di ko natatawagan yun. Hanggang dito ba naman? Istorbohin pa niya ako. Naglilibang na tayo dito eh. Gusto ko lang naman na makapagpahinga at makalayo sa kanya. Saka sa trabaho. Kahit ngayon lang. Ano ka ba? Huwag kang ganyan sa asawa mo. Siguradong mag-aalala yun sa'yo. Kaya huwag mong kalimutan na i-update man lang siya kung ano lang nangyayari dito. Pero syempre, mag-ingat ka rin sa sasabihin mo ha. Sige. Punta na ako doon. Maiwan muna kita dyan ha. Love you. I love you. Alam mo, Isa girl, ikaw lang yata yung kilala kong kabit na concerned pa mismo sa legal wife. Ganun talaga, Roxy, no? Mahirap na. Maghinala pa eh. Dapat, iniintindi at inaalagaan pa rin yung mga yan. Dapat, nag-aalala ka pa rin sa taong pinaghiraman mo. Ay nako. Pero girl, Isa, hindi ko talaga akalain na mangyayari to. Ano namang ibig mong sabihin dyan? Sorry girl ha, pero tuksuhan lang naman kasi yun eh. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Bakla, nagulat na lang ako na biglaan yung sineryoso ni Froilan to eh. O bakla ayaw mo nun? Nagkatuluyan yung 2 taong dati, inaasar mo lang. Ayaw mo nun success. Pero girl, ano ka ba? May asawa at mga anak na yung lalaking ginawa mo. Bakla ka, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nakukonsensya? Tsaka, girl, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, ha? Ano ba bakla? Ba't ako matatakot? Akala ko ba ha? Gusto mo na kami ni Froilan, yung para sa isa't isa? Oo naman. Pero girl, maling-mali itong ginagawa niyo eh. Ano ka ba? Girl, walang mali dito. Wala akong dapat katakutan, no? Alam kong nasa tama lang ako. What? Nasa tama ka, Iza? Oh my goodness. Baka nakakalimutan mo. Kabit ka, girl. Bali-baliktarin mo man ang mundo, girl. Lalabas pa rin na mali itong ginagawa mo. Ano ka ba? Ano bang kalukuhan yung sinasabi mo? Alam mo, yan yung problema eh. Masyado nating sinusunod at nagpapaapekto tayo sa inaasahan ng mundo sa atin. Basta ako, susundin ko kung ano yung nararamdaman ko. Kung ano yung tinitibok ng puso ko. Walang masama sa pagpapakatotoo ko. Ano na naman kung may sabit na si Froilan? Ang importante bakla, mahal namin ang isa't isa. At para sa akin, walang mali sa ginagawa namin. Alam kong meron na sa mga nakikinig ng kwento ko ngayon ang maaaring naiinis o nagagalit na sa akin. At wala akong pakialam. Ang sabi ko nga sa inyo, kakaiba ang kwento ko dahil kaming mga kabit ang bida dito. Oo, kabit ako. At hindi ako nahihiya na sabihin yan kasi totoo naman. Hindi na ako magpapanggap na parang santa di tulad ng ibang mga nagpapadala ng kwento sa programa na to.
Pero dahan-dahan lang naman sa panghuhusga sa mga tulad ko. Dahil sinusunod lang namin kung ano ang nararamdaman namin. Sige na, Isa. Tulog ka na. Huwag na muna. Ngayon lang ulit kita na solo eh. Nilingi, dito ka lang. Huwag ka munang umalis. Ano ka ba? Hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ka ba hinahanap ng asawa mo? Ewan ko dun. Basta nagpaalam ako sa kanya na hindi na muna ako makakauwi ngayon. Ano namang dinahilan mo? Basta ang sabi ko lang may pupuntahan akong kaibigan. Saka sabi ko sa kanya, malayo yung lugar. Ano ba yan? Baka mamaya biglang tumawag yun. Sa totoo lang, kanina pa siya tumatawag. Nakasilent lang yung phone ko at saka ayoko maistorbo tayo. Alam mo, sagutin mo na lang yung tawag niya. Kawawa naman yun no. Nagpapakaligaya ka na nga kasama yung babae mo. Hindi mo man lang kakausapin yung asawa mo. Ayoko na muna siyang makausap at ikaw na muna yung gusto kong asikasuhin. Ganun lang yun. Ikaw talaga? Di ba buntis ngayon si Hazel? Oo, pero kasama naman niya ngayon yung nanay niya nandun sa bahay. Yun pa yung isa pang dahilan kung bakit ayoko pang umuwi. Ayoko nandun yung binan ko. Mas mapaghinala pa yun kaysa sa asawa ko. Hindi mo naman siya masisisi, no? Magulang yun eh. Pero ang masasabi ko lang dyan, ihiramin ko lang muna yung manugang nyo. Teka nga, ano yung balak nyo ipangalan sa anak nyo? Hindi ko pa nga alam eh. Si Hazel pa naman, ako yung lagi niyang pinag-iisip. Kung ano yung magiging pangalan nung baby namin. Mahina mag-isip ng pangalan yun eh. Sige. Tutulungan kita pagdating dyan. Ayos Tutulungan mo talaga ako mag-isip ng pangalan ng anak ko? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Okay. Kung gusto mo, di sige. Okay, sige. Lalaki o babae ba yung baby? Babae. Matagal na namin hinihintay ni Hazel yan eh. Lalaki na yung dalawang nauna. Oh, okay. Babae. Ano bang magandang pangalan para sa babae? Ano kaya kung Violet? Violet? Diba parang common na yung pangalan na yan? Uy, hindi Ang ganda-ganda nga ng pangalan na yan eh. Nabasa ko kasi na ang ibig sabihin pala ng pangalang yan ay modesty at faithfulness. Wow, ang galing eh, no? Faithfulness. Yun talaga yung napili mo. Samantalang yung nagbigay ng pangalan sa baby ang siyang mismong dahilan kung bakit hindi faithful yung tatay niya sa nanay niya. Bato? Ang loko-loko dyan. Totoo naman Yan ang gusto ko sa'yo, Isabel. Lakas ang loob mo. Bakit? Gano'n naman talaga dapat sa buhay, di ba? Kung hindi malakas ang loob ko, hindi ko mararamdaman yung pagmamahal mo. Pero maraming salamat Isa. Kung wala ka, baka hindi ko na alam kung ano na yung gagawin ko sa buhay ko. Ako rin naman Hindi ko na maisip yung mundong wala ka sa buhay ko. Kaya hindi na kita papakawalan. Wala akong pakialam kahit pa sabihin ng iba na mali yung ginagawa ko, Froilan. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat-lahat para lang mapasaya kita araw-araw. Alam kong maaaring ako ang nasa mali sa paningin ng karamihan. Pero hindi ko na talaga iniintindi kung ano pa ang iisipin ng ibang tao sa akin. Basta ako, nagmamahal lang ako ng isang tao. At matinding pagmamahal naman na nakukuha ko sa taong yon. Kaya para sa akin, hindi ko na kailangang isipin pa kung may sabit ang taong minamahal ko. Kung meron mang masasaktan sa ginagawa namin, wala na akong magagawa doon. Pagdating sa ganyan, ang iniisip ko na lang ay may mga bagay talaga na hindi may iwasan. Ang mahalaga, maligaya ako sa kung ano man ang meron ngayon sa relasyon namin ni Froilan.
Tuloy pa rin naman ang relasyon namin ni Froilan. Tanging si Roxy lang at ilan sa mga kasabahan namin sa opisina ang nakakaalam sa relasyon namin. Kung ako lang, wala naman akong balak itago ang relasyon namin sa mga tao. Pero si Froilan lang talaga ang nag-aalala at ayaw naman daw niyang masira ang pamilya niya nang dahil sa kanya. Kaya pinagbigyan ko siya sa kagustuhan niyang ilihim ang tungkol sa amin. Yun nga lang, kung minsan, meron talagang mga taong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Mauna na muna ako ha. Kailangan ko na rin umuwi sa bahay. Hinahanap ka na ba ng asawa mo? Kanina pa nga text ang text baka mamaya kung ano pa yung iniisipin neto mahirap na. Siya sige, mag-iingat ka sa biyahe ha. Oo, sige. Magpahinga ka na, tsaka may pasok pa tayo bukas. Sir, alis na ho ako. Iyo, sandali nga lang. Pasensya na ho pero kailangan ko na ho talagang umalis Hinihintay na ho ako ng asawa ko sa bahay. Hinahanap na rin ako ng mga anak ko. Yun nga sana yung gusto kong pag-usapan natin Isipin mo, pamilyadong tao ka, pero nakukuha mong ihatid ang isang babae na hindi mo asawa sa bahay niya. Wala naman ho akong nakikitang masama dun. Anong wala? Huwag mo akong ginagawang tanga dito ha. Papa, ano ba yan? Nagmamalasakit lang yung tao para ihatid ako, tapos ganyan pa yung ginagawa niyo, nakakahiya. Kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagagawa ninyo? Teka nga, alam mo Froilan, umalis ka na nga. Pasensya ka na at mukhang may sumanib yata dito sa tatay ko Sige. Nagulat ako dun mauna na ako. Alis na po ako. Oh, bakit hindi mo hinatid? Hindi mo man lang pinagsarahan ng gate. Papa, teka nga. Mag-usap na muna tayo. Bakit pa binastos mo ng ganun si Froilan ha? Uy Isa, akala mo ba hindi ko alam kung ano yung kalokohan na ginagawa niyo ng lalaki na yan? Anak, hindi ka namin pinalaki ng mama mo para lang maging kabit ng lalaking yan. Alam niyo naman pala Teka nga, paano niyo nalaman ha? Sino nagsabi sa inyo? At hindi ka talaga nahihiya sa ginawa mo ha? Sige, si Roxy, yung kaibigan mo, sinabihan niya kami dahil nag-aalala na raw siya sa'yo. Nag-aalala? Pinahamak niya nga ako sa inyo. Ang gusto lang naman ng kaibigan mo ay maituwid mo yung landas mo. Mukha nga kailangan ka na namin kausapin tungkol dito bago ka pa mapahamak sa pinasok mong gulo. Hindi niyo po ko kailangan kausapin, Papa. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam mo kung ano yung ginagawa mo? Alam mong nangaagaw ka ng asawa? Alam mong naninira ka ng pamilya? Papa, lilinawin ko lang Hindi ako nangaagaw ng asawa. At lalong hindi ako naninira ng pamilya. Anong sinabi mo? Totoo naman Hindi ko inagaw si Froilan sa asawa niya. At hindi ko sinira ang pamilya niya. Bakit? Kung sinira ko, di sana hindi na siya umuwi doon. Hindi na siya umuwi sa pamilya niya. Nagbibigay pa rin naman siya sa kanila. Nagagampanan pa rin niya yung tungkulin niya sa pamilya niya bilang asawa at ama. Kaya walang agawan at siraan na nangyayari dito. Inihiram ko lang siya. Yun lang yun. Ano ba ang ginawa sa'yo ng lalaking yan para matuto kang mga tuwira ng ganyan? Anak, kaya kita pinagsasabihan dahil mali yan at pwede kang mapahamak dyan. Papa, wala akong pakialam. Mali? Sige nga, paano naging mali? Tama yung nararamdaman ko. Basta ang alam ko, mahal ko siya at mahal niya ako. Kung sakaling malaman at labanan ako ng asawa niya, hindi ko siya uurungan. Magmula noon ay nagalit na ako kay Roxy nang dahil sa ginawa niya. Ako yung tipo ng tao na matibay ang loob kapag dumarating ang mga problema o pagsubok sa buhay ko. Pero sobrang sakit din pala na traidorin ka ng sarili mong kaibigan. Siyempre, marami siyang idinahilan sa akin para lumabas na ginawa niya lang daw yon para sa ikakabuti ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin, hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Mahirap mawala ng kaibigan. Pero kung ganyan din naman,
Mas mabuti na lang natanggalin ko na lang sa buhay ko ang mga taong hihilahin lang ako pababa. Pero mukhang hindi lang kaibigan ang mawawala sa akin. Parang gusto ko na ring bumitaw ng taong nagmamahal sa akin. Ano? Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Pasensya na, Isa. Kailangan ko nang gawin to eh. Teka nga! Bakit? Bakit bigla-bigla? Parang nakakaramdam na kasi si Hazel sa atin eh. Anong nakakaramdam? Ano bang nangyayari? Sabihin mo nga sa akin. Marami na siyang tinatanong sa akin. Parang nagsimula siya kasing maging ganyan magmula nung napaparami na yung mga araw na hindi ako nakakauwi eh. Di, hayaan mo lang siyang magtanong. Mag-isip na lang tayo kung anong pwede mong idahilan sa kanya. Yun na nga eh. Yun yung problema eh. Hindi ko na alam kung ano pa yung sasagot ko sa kanya. Hindi na siya naniniwala eh. Napapadalas na yung pag-aaway namin. Roylan, hindi naman pwede to. Roylan, mahal kita eh. Hindi kita kayang mawala. Ako rin naman eh. Pero sa sitwasyon ngayon, wala na talagang pagpipilian. Roylan, meron. Ako nga eh. Pinili kong pasukin tong relasyon na to kahit na alam kong pwedeng may masabing hindi maganda yung mga tao. Pero ginawa ko pa rin. Anong gusto mong gawin ko? Palibhasa kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Kaya ka nakakapagsalita ng ganyan eh. So ano? Sinisisi mo na ba ako sa nangyari sa atin, ha? Sandali nga lang. Ako ba yung unang lumapit sa atin, ha? Inakit ba kita? Nilandi ba kita? Diba? Diba ikaw yung unang nanligaw sa akin? Bakit mo ko sinagot kung alam mo namang may pamilya ako? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Ako pa yung may kasalanan dito, ganun. Hindi, Isa. Hindi yun. Ibig ko sabihin, alam mo, kasalanan natin pareho to eh. Mali naman talaga yung ginagawa natin. Hindi naman, Froilan eh. Please lang, huwag mong sabihing mali itong ginagawa natin. Kahit kailan hindi naging mali ang magmahal. Pwede ba? Huwag mo akong hihirita na hindi to tama dahil may asawa ka. Dapat hindi mo iniisip yan eh. Kasi Froilan, sa pag-ibig, walang nagiging mali dyan. Isa, alam mo ba yung sinasabi mo? Sinong tao pa yung tanungin mo walang magsasabi ng tama tong ginagawa natin? Wala eh. Sa mata ng lipunan, sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, mali ito. Yan kasi yung dinidikta nila sa atin. Pero sila lang yun. Hindi ba mas mali na wala tayong kalayaan na mahalin yung mga taong gusto nating mahalin? Roylan naman no. Kapag nawala ka sa akin, hindi ko kakayanin. Alam ko namang mahal mo ko eh. Mahal na mahal mo ko. Alam kong hindi mo hahayaan na masaktan ako sa magiging desisyon mo. Mabuti na lang at nagawa ko pa rin kumbinsihin si Froilan na wag akong iwan. Hindi ko na talaga kakayanin kapag nawala pa siya sa akin. Nasimulan na namin ang relasyon na to at kahit pa sabihin ng ibang mga tao sa paligid namin na ayaw nila ang nakikita nilang ginagawa namin, huli na ang lahat. Dapat panindigan na namin at wala nang urungan to dahil isang bagay lang naman ang dapat naming isipin. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Yun lang at wala nang iba. At ipaglalaban ko ang pagmamahalan naming dalawa kahit sino pa ang bumangga sa akin. Anong ginagawa mo dito ha, Roxy? Akala ko ba tinatapos mo na yung pagkakaibigan natin? Nandito ka sa bahay na to. Nagsama ka pa na ibang tao. Girl, bakla ka kahit kailan no. Wala akong sinabing tinatapos ko na yung pagkakaibigan natin.
nga akong mabakla-bakla dyan o mag-girl-girl dyan. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Kasi sa ginawa mong pagsumbong sa mga magulang ko, ang ibig sabihin lang nun, wala ka nang pakialam sa mga pinagsamahan natin. Oh my goodness. Grabe ka naman, Iza. Ginawa ko lang yun para maitama mo yung mga pagkakamali mo, no? Isa pa yan! Paano mo nasasabing kaibigan kita? Hindi mo ako sinusuportahan eh. Tingnan mo yung ginagawa mo? Kinakalaban mo ako. Girl, hindi yun yung intensyon ko. Ano ka ba? Gusto ko lang naman maayos yung lahat eh. Yung ilagay natin sa tama yung mga nangyayari. Teka nga, sino naman tong babaeng to? Oh, see? Nagtatanong ka pa. Alam ko namang kilala mo siya eh. Kahit ngayon lang kayo nagkita niyan. Si Hazel yan. Asawa ni Froilan. Ayan, nakiusap siya sa akin kung pwede ko raw ba siyang isama para makausap ka niya. Okay. So ikaw pala si Hazel. Sa wakas, nakita na rin tayo. Teka lang ang lakas ng loob mong puntahan ako mismo dito sa bahay ko. Malakas talaga yung loob ko dahil alam kong ako yung nasa tama dito. Teka lang, huminahon ka ng konti Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Papaalalahanan lang kita Bahay ko to. Teritoryo ko. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Kaya ako pumunta dito para bawiin ko sa yung asawa ko. Bakit ba ayaw mo pa rin kaming tigilan, ha? Umuuwi pa rin naman sa'yo yung asawa mo, diba? Oo, umuuwi pa rin siya sa amin. Pero hindi yun yung punto ko dito, Iza. Inaagaw mo pa rin yung asawa ko. Sinisira mo yung pamilya ko. Alam mong hindi mo pwede sabihin yan. Bakit? Diba nasa'yo pa rin naman si Froilan? Hinihiram ko lang siya. Hindi ko alam yung sinasabi mong naninira ako ng pamilya. Ano? Nagtatanga-tangahan ka ba? O sadyang nang iinis ka lang? Parehong hindi. Hindi ako yung tanga dito. At kung naiinis ka sa akin, aba hindi ko nakasalanan yun. Kapal na mukha mo! Demonyo ka! Ididimanda kitang hayop ka! Hazel girl, luminahon ka lang! Bitawan mo ko! No. Hindi maaayos ang problema kung magwawala ka dito, girl! Sige! Ipakulong mo yung taong dahilan kung bakit may pangalan yung bunsong anak mo. Anong ibig mong sabihin? Kita mo? Hindi mo alam. Hindi si Froilan yung nakaisip ng pangalan na Violet. Ako yung nagbigay sa kanya ng pangalan na yun. Wala eh. Mahinang mag-isip ng pangalan yung nanay ng bata. Kapal mo talaga! Bakit pati yung anak ko pinapakailaman mo? Iza, pati ba naman yung bata ginagamit mo, girl? Teka nga! Ikaw na bakla ka? Pwede yung tumabi ka? Bakit ba kayo nagagalit, ha? Ang sinasabi ko lang, ako ang nagbigay ng pangalan dun sa bata. Wala namang masama dun, di ba? At tungkol nga pala sa sinasabi mong pagdedemanda. Sige Hazel, ikaw ang bahala. Karapatan mo naman yan eh. Yun nga lang, kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, siguradong magagalit sa'yo at isusumpa ka ni Froilan. Gusto mo bang mangyari yun? Alam mo ikaw, sa lahat talaga ng bagay may masasagot ka, no? At bakit? Ganun naman talaga eh. Alam ko kasing ako yung nasa tama. Talagang buwisit ka, talagang babae ka! Halika dito! Buwisit ka! Bitawan mo ako! Hindi ka Tama na yan! Pinahon ka lang, girl! Alam mo ikaw, ha? Sino ka ba, ha? Ano bang ginawa ko sa'yo? Para ganituhin mo yung pamilya ko. Ano pa ba yung gusto mo? Sabihin mo sa akin, ha? Ano pa ba yung gusto mo? Ibibigay ko sa'yo para lang lubayan mo na kami ng asawa ko. Alam mo Hazel, ako dapat ang nagsasabi sa'yo niyan eh. Lubayan mo na kami ng asawa mo. Hayaan mo na lang kami. Hindi mo ba nakikita ha? Hindi ko naman siya kinukuha sa'yo eh.
Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang asawa niya. Sa papel, sa mata ng Diyos, sa batas, oo, ikaw. Pero hindi mo ba nakikita? Sa akin siya mas maligaya. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang yun. Eh di lahat tayo dito, mas magiging masaya. Lagi ko na lang naririnig sa mga marites ang tanong na, bakit kung sino pa ang kabit, siya pa ang matapang? Simple lang naman kasi ang sagot dyan. Kasi may pagkukulang ang legal at kami ang pinili. Napakadali lang namang intindihin yan, 'di ba? Kapag ba ikaw ang pinili, hindi mo ipaglalaban? Tanga na lang ang sasagot ng hindi sa tanong na yan. Sa ngayon ay wala pa naman akong naririnig galing kay Hazel na itutuloy niya ang demanda sa akin. Siguro, naintindihan din niya ang mga sinabi ko sa kanya at dapat lang na malaman niya na kahit na ano pa ang gawin niya, siya lang din naman ang mawawalan. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. More power sa inyong programa, Iza. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email, dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.